Hello. Good afternoon, good evening, and good morning. San man sulok tayo ng daigdig, ano? So, gusto ko lang i-update ang Pilipino na naniniwala na ang grupo namin ay lumalaban sa korupsyon. We are anti-group corruption, ano? Na kung saan ay panibago na naman to sa Aguinaldo pagkaharas sa isang matinong retirado na sundalo na kung saan ay ang daming restriction. Bakit mayroon silang pinipili? Bakit yung ibang retired hindi? Dahil hindi sila nakikialam sa problema ng bayan, na ako ay nakikialam ako sa problema ng ating bayan. Kasalanan ko ba yan? Kasalanan ko pa maging anti-corruption group? Kasalanan ko bang pumuna ng mga magnanakaw? Kasalanan ko ba pumuna ng mga inutil? Kasalanan ko ba yung tumatanggap ng malita-malita? Ako patuloy ang may kasalanan. So, siguro, ang walang kasalanan, yung tumatanggap ng malita-malita, yung walang pakialam. Hindi ako mabubuhay ng ganon, mga kasama. Na hindi ako mabubuhay kung may nakikita akong mali. Kahit nung ako ay nasa active pa, enlisted personnel ako or officer. Anumang nakikita kong mali, pinupuna ko, lalong-lalo na ang pag-aapi, pagnanakaw. Yan yung number 1 na kalaban ko, pag-aapi at pagnanakaw. Yan yung kalaban ko. So, naging kasalanan ko pa pala yan. Mas maganda na siguro maging corrupt ako kasi marami ako magiging kakampi. Humihiling ako sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines and the National Police. Mag-usap kayo. Pag-usapan ninyo. Ano ba ang solusyon sa problema ng bansa? Yes, hindi problema ng military yan. Hindi yan problema ng kapulisan. That is a problem of politician. Paano nga ngayon hindi na nagkakasundo ang mga politician. Naniniwala siya na kaya niyang talunin si BP. May biglang lumitaw, ano? Ito may kwan ito, isang cellphone ko may ang tawag yung artificial intelligence. Pag narinig niya na nagsasalita ito, isang cellphone ko. Tingnan mo, nagsalita siya, hindi ko siya pinakialaman. Merong kwanto intelligence, pag may na-magnet siya, parang ito yung mga intelligence na nagpipick up na mga nag-usap-usap ng mga grupo ng mga anti-corruption. We are not a politician. Tandaan nyo yan. Kaya nga si General Pukis ayaw niya matag na magkakandidato ng senador. Dahil ayaw niya. He will remain as advocator on corruption, anti-corruption. Ayaw niya matag niya na tatakbo sa Senado. Ang dami na nag-invite sa kanya. May prinsipyo yung tao Okay, balik tayo. The solution of the problem sa ating bansa ay ang AFP at saka PNP. Hindi ibig sabihin mag-take over. Makialam sa problema ng bansa. You have an intelligence span. Reinforce the NBI. NICA, reinforce that institution. Kung natutulog ang National Bureau of Investigation, ang NICA, i-reinforce ng intelligence ng Philippine National Police in Armed Forces. May violation ba doon? Wala. Walang violation doon. You only reinforce or support the intelligence unit of the primary task. Tinuturuan ko kayo. Alam ko mas matalino kayo sa akin, pero tinuturuan ko kayo kasi nga nawawalan kayo ng bayag. Sabi nga ni Colonel Mungaw, kaya siya nag-withdrawal of support
Kasi pinanindigan niya, dala-dala niya daw ang bayag niya. Kayong nandyan. Okay lang na hindi niyo dala ang bayag niyo. Pero huwag kayong magpadala. Huwag kayong magpatakot. Kung may ambisyon kayo sa promosyon nyo, wala akong pakialam doon. Ang sundin nyo lang yung batas. Nakaka-violate na kayo ng karapatan ng bawat individual na Pilipino. Even they are soldiers. Mayroon silang karapatan. Ang mga sundalo, based doon sa mga survey ko at information, 90% ay galit na sa gobyerno. 90% galit sila sa gobyerno. Pero hindi ko sinasabi mag-aklas sila. Galit lang. Kasi yun ang panakot yun. Mag-aaklas na naman. Kaka-counter nyo. Mga putang ina nyo. Galit lang. Huwag nyo naman baliktarin na naman ang kwento. Galit lang ang kasundaluhan at Philippine National Police sa ginagawa nyo, kalukuhan, kagagawa nyo pagnanakaw. Dinadamay nyo ang taong bayan at especially the soldiers and Philippine National Police. Pinapahirapan nyo ang police at saka sundalo. Mga putang ina nyo. Tang ina. Nasaan ang pagmamahal nyo sa bayan nyo? Sa bayan natin, nasaan ang pagmamahal nyo? Mga putang ina nyo. Sorry, pagmumura ko. Mas matindi yung mura. Mura lang yon. Pero yung inuubos yung kaban ng bayan, yun yung mahirap dahil pinahirapan nyo ang mga kapwa Pilipino. Ang naghihirap ay lalo naghihirap sa katarantaduan nyo. Kayo mga nasa gobyerno, putang ina nyo. Yung ginagawa nyo, mga magnanakaw, marami nang galit sa inyo. Pag nagkataon, bumaliktad ang panahon. Sinisigurado ko, mapapares kayo. Anong bansa yung nang pinagbabato yung mga assemblyman? Pinagpapalo sa ulo? Kawawa, naawa nga ako eh. Pero deserve nila yun kasi tarantado sila. Kayo, magnanakaw kayo, tarantado rin kayo. Tangina nyo! Mag-isip nga kayo! Nang tama! Hindi yung natatakot lang kayo! Dintik. Kung hindi nga lang bawal sa sundalo, umaklas, matagal na nag-aklas ang sundalo. Dito ko lang dinadaan sa social media ang aking galit. Bakit? Hindi kayo lumalaban ng patas eh. Lumaban kayo ng patas. Tandaan niyo, kayo ay magre-retire rin. You are only temporary in the camp. Katulad namin, temporary lang kami sa kampo. Hindi namin pag-aari ang kampo. Ang kampo ay pag-aari ng taong bayan. Hindi nyo yung pag-aari. Tandaan nyo yan. Itanim nyo sa kukutin nyo. Hindi nyo yung pag-aari. Mga nervyoso. Naturingan pa tayo sundalo kung nervyoso naman tayo. Natakot ka hindi ma-promote. Yung mga junior, galit na sa inyo. Nabubuli ang Armed Forces 8 because of that mga senior officer. Lumaban kayo ng patas. Di ko mo may bodyguard kayo, may tao kayo, kaya yung gawin ang gusto nyo, tarantado kayo. Huwag nyong gawing alila ang mga sundalo. Nanumpa sila sa taong bayan at saka sa Republika ng Pilipinas. Hindi sila nanumpa para sumunod sa mga tarantado. Itong gulo sa Pilipinas ngayon, kagagawan ito ni Bangag. Kagagawan ito ng Bangag na presidente ng Republika ng Pilipinas. Adik kasi.
Mayroon bang adik na matino ang pag-iisip? Wala akong pakialam pagka-adik mo. Pero tapusin mo muna yung pagkapangulo mo at mag-adik ka uli. Tangina. Tumakbo ka ng presidente. Hindi mo naman pala kayang gampanan ang responsibilidad mo. Tapos magda-drugs ka lang, tangina. Sinuportahan kita, 6 million. Tuwang-tuwa ako dahil, natutuwa ako dahil sabi ng mga galamay mo, Colonel Mitranyo, yung grupo ba ay rehistrado sa SEC? Sabi ko, yes sir, rehistrado. Gagamitin natin yung grupo mo para yung mga pera makukulikta natin ng Marcos Wealth ay may pamimigay sa mga mahihirap. Dito ang tuwa ako. Magiging bahagi ako maging bahagi ako na magmumudmod ng kayamanan ng Marcos. Yun pala, ginago lang pala tayo. Sabi na, sir, maraming mahirap, pabor kay Marcos. Yes, siyempre, maraming pabor kay Marcos sa mga mahirap. Bakit? Pati buhay nila binabayaran ni Marcos eh. Makatanggap ng 2,000, tuwang-tuwa sila. Pero hindi alam nila, lalo tayo naghihirap ng bansa. Ha? Binibigyan kayo ng 2,000, pero 8,000 yung binubulsa nila. How many million? Alam mo, 50 million ang nabigyan niya ng mga mahihirap. Times 2, times 2,000. Magkano yun? Times 8, napunta sa kanila. Di ganansya pala, sobra-sobra sa ganansya sila. Hindi alam ng mga mahirap yan. Kasi sabi ng mga gago ng mga elitista, ito mga elite na mga Pilipino, yung mga Pilipino, yung mga mahirap, mukhang pera yan. Makatanggap lang yan, tuwang-tuwa na yan sila, nakalimutan na yung kasalanan natin. Tingnan mo yung pagkawalang iya nila. Ina-underestimate nila lahat ng Pilipino. Ang akala nila lahat ng Pilipino tanga. Ha? Akala nila lahat ng Pilipino tanga. Kawawa. Kawawa ang bansa natin pagka ganito si Bangag. Sana ito 2026 ang Panginoon ang maghuhusga ng kay Marcos. Ha? 2 linggo na hindi lumalabas si Marcos. Kaya mananagot ka, General Browner. General Browner, sir, you are senior from me. 91 ako, ikaw 89. Sir, mayroon kang obligasyon sa sambayan ng Pilipino na alamin mo ang status, health condition ng ating Pangulo at responsibilidad mo iparating sa taong bayan na ano ba ang kalagayan ng ating Pangulo. Baka sumusunod tayo na wala na pala ang presidente natin. Mananagot ka. You will be court-martial, General Browner, sir. Ang tanong, sino General court-martial sa kanya? Taong bayan ang mag-general court-martial sa kanya. Kung walang kakayahan ang the next in rank o sinong general dyan na may kakayahan lumaban sa tama pamaraan. Hindi tayo nagsundalo, mga kasama, para sunod-sunuran lang tayo sa illegal. Sumunod tayo sa legal orders. Yung bang papasok ko ng kampo, illegal ba yon? You are violating my individual rights. Karapatan kong pumasok sa kampo. At wala kayong karapatan bigyan ako ng security because wala akong kasalanan. Wala akong criminal record. Tapos sasabi, i-check yung sasakyan ni Colonel Mitran. Ay putak, mahiya naman kayo. Alam nyo ba yung pinagsasabi nyo? Sa sobrang nervyos, hindi nyo na alam ang tama at mali. Ha? Hindi nyo na alam. Major Garcia of MP Commander, mag-research ka ng batas. Pero hindi kita sisihin dahil ikaw isa lang tagasunod.
Yung camp commander mo, General Browner. Magharap rin tayo. Pwede naman tayo mag-usap. Pwede mo naman ako imbitahin dyan sa kampo ninyo. Untouchable ba kayo? Na hindi kayo pwedeng bisitahin ng senior ninyo? Ganun ba yon? Lahat tayo magre-retire. Baka akala nyo. Tingnan ko rin ang tapang ninyo kung mag-retire kayo. Di mas General Torre, bumait. Ang tapang-tapang ni General Torre dati. Ngayon, bumait si General Torre. Kasi isa na lang sa sibilyan. Hindi na siya pwedeng, hindi ka pwede na takutin na resisting arrest. Kasi hindi na siya pulis. Sibilyan na siya. Wala na siyang power. Powerless na siya. Kaya hindi na siya pwedeng magyabang. Ikaw, Secretary Rimulya, Jumbik Rimulya, huwag mo iasta-asta yung kayabangan mo. Kung matapang ka Rimulya, mag-ikot tayo sa buong Pilipinas sa mga sityong kritikal. Dalawa lang tayo mag-ikot. Doon mo patunayan ang tapang mo. Ako kaya kong maglakad mag-isa kahit saan lugar sa Pilipinas eh. At ginawa ko noon nung active ako. Kaya lang napapagalitan ako ng mga security ko. Naawa ako sa bansa natin. Nakakaawa ang bansa natin. Napasukan lang ni Marcos. Nagka-bullshit ng ating gobyerno. Kayo mga trolls, kayo mga sip-sip, may panahon rin sa inyo. Ito ang masaklap ngayon. Halimbawa lang halimbawa mga kaibigan, by 2028 nanalo si Inday Sara at nagiganti si Inday Sara, paano kayo? Saan kayo pupulutin ngayon? Kayo ang nagsimula eh. Kayo nagsimula na pag-away-awayin ang Pilipino, paghati-hatiin ang Pilipino. Kaya mag-isip-isip kayo. Pero pansin ko ngayon eh, marami nang lumamig ngayon, marami nang mabait ngayon sa administrasyon. Ang tanong ngayon, pag tinanong namin taong bayan, pwede ba natin patawarin ito? Paano ang taong bayan ang umayaw? Patay kayo. Ha? Patay kayo. Diyos ko, nakakaawa ang bansa natin. Kaya nga marami ng Marcos na apelyido hindi na gumagamit. Nakakaya na daw ang Marcos. Biruin mo sa tatay mo, iba ang salita, ay iba ang pangalan ng Marcos, pero marami pang naniniwala sa Marcos Sr. Ngayon, nabago ngayon. Basta Marcos, walang iya. Yun ang nakatatak sa taong bayan ngayon. Kaya ako sumuporta sa Marcos. Gusto ko mabawi, gumanda ang pagpilidong Marcos na hindi totoo ang kanilang pag-aakusa. Ano ngayon? Binaboy nyo ang Marcos. Ikaw, Bongbong Marcos. Hindi mo minahal ang apelyido mo. Apelyido mong ba talaga yan? Binaboy mo ang apelyidong Marcos. Na sumuporta ako dahil gustong makabawi ang Marcos. Ito, natatanda ko itong t-shirt na ito. Itong t-shirt na ito ang suot ko nung tayo mag-usap Pangulong Marcos sa anniversary ng Special Forces. 2003. June 25. Bakit ako kumalas? Ayaw ko magpagamit na manloko ng Pilipino.
Kaya ako kumalas. Ngayon, sa palagay nyo kaya, sino, sabi nga ng misis ko, sabi ng mga narinig ko, sino ba makakalaban ni Inday Sara? Si Vice Sara Leni Robredo? Kailan ba siya naging leader? Namuno? Wala, di ba? Di ba ang unang asawa niya isang NPA? Di ba ang asawa niya dating NPA? Bago si Secretary Robredo? May dokumento yan, di ba? Pero hindi ko sinasabi na mahina si former Vice President Leni Robredo. Wala akong masabi sa kanya, mabait siya. Pero ang tanong ko doon, kakayanin niya ba? Si Pangulong Duterte nga na matapang, hindi niya kinaya. Kasi kung kinaya niya, federalism na tayo ngayon. Kasi membro ako ng federalism. Ang aking nakatuka noon ay Antipulo City. Napamumunuan ko ang Antipulo. Pero hindi kanaya ni Duterte. Nagalit na nga iba eh. Sir, ikaw ang presidente. Bakit hindi mo kayang i-declare? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, ayaw kong magalit ang taong bayan sa akin. Kaya hindi ko pwedeng gamitin ang aking pagka-presidente. Kailangan taong bayan pa rin ang magdidesisyon. Katulad ng NPA, na gusto ni Juma Sison, kaya nag-away sila ng matindi, kaya galit ang mga MP sa kanya. Kasi ang gusto ni Juma Sison, i-level ang NPA sa Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi po pwede yan. Magagalit sa akin ang taong bayan. Kaya hindi siya pumayag. Doon sila nagsimula, nag-away ni Juma Sison. Hanggang ito mga asong ulol niya, yan. Ang nagpakulong kay Pangulong Duterte sa Dahey ay mga NPA, si Trillanes, NPA rin yan. Alyansa ng NPA si Trillanes. Baka hindi nyo alam. Sundalong kanin, dahil wala nang kakampi sa sundalo, dito nakipag-alyansa sa NPA. Ganun gawalang ang Trillanes na yan. Ha? Ang naniniwala kay Trillanes, yung mga bulag. Ano bang ginawang maganda ni Trillanes? Tanungin ko kayo. Anong ehemplo niya na pwede siyang nagmula sa pagrebelde kasi nga hindi siya nakakuha ng yung parents niya ng bidding sa AFP, kaya nagrebelde, kaya galit siya sa armed forces dahil because of mga personal nila yun ha, personal yun ha. Kaya nagrebelde siya, galit siya sa armed forces. So, gagamitin niyang taong bayan sa personal niya interest, tarantado ka, Trillanes. Tapos, ang dami mong niloko. Bininta mo ang West Philippine Sea, tapos kidigong nyo ipapasa, mga walang yari kayo, ano? So, yun lang. Maraming salamat. Sana humihiling ako sa Armed Forces and Philippine National Police, mag-usap-usap kayo yung tamang desisyon. Kung maghaharas kayo, kaming retired, may karapatan din kami magharas sa inyo. Pero pwede natin pag-uusapan ito. Pwede nyo ako i-invite. Nandyan ako sa kampo. Sabi ko, gusto ko ba makausap? Wala nag-response. The next time, papasok ako dyan, magkukortesi call ako sa camp commander. Sorry kung ano man ang sinabi ko. I am only protecting my security, personal security. Para alam ng taong bayan, sino ang galit sa akin? Sino ang nagpe-personal sa akin? Kasi ang ginagawa lang namin, galit kami sa nangyayari sa bansa, lalo-lalo na ang nakawan, asanayang flood control, ICI. Ano nangyari na sa ICI na pinagyayabang ni Marcos? Sabi niya, by December, maraming nang walang Mary. Puro Mary lang, walang Christmas. Asaan ang nakakulong na big piece? Idilis lang yung mga nahuhuli nyo eh. Asa na Pangulong Marcos, sagutin mo. Kaya ka nagsakit-sakitan dahil hindi mo alam isagot dyan sa mga akusasyon
laban sa iyo, kaya nagsakit-sakitan ka. Paano kung matuluyan ka? Umarap ka, harapin mo yung mga reklamo ng taong bayan, harapin mo, sagutin mo. Huwag si Auntie Claire kasi baliw yan. Pag nagsalita, hindi ka panipaniwala. Pag lumabas ang bibig ni Auntie Claire, tangina, para hindi ko malaman kung luka-luka siya o ano. Yun lang. Maraming salamat sa lahat ng subaybay sa Pilipino, sa lahat ng Armed Forces members, sa mga junior, I'm sorry for your senior kasi nga kailangan lang natin ilabas ito para mapag-isipan naman nila, isipin nila ang tama at mali. Philippine National Police, yun din ang hinihiling ko sa inyo, huwag kayong sunod-sunuran. Magre-retire din kayo. Matapos ang term nito, paano kung ang susunod na magiging Pangulo ay isa ring magiganti? So ang mangyari, hinggantihan na lang ng Pilipino. Sino nagsimula? Noong nakaraan, Marcos Aquino, naglaban-laban hanggang pumasok si Marcos. Ngayon, dumating na Marcos Jr. Nagkasundo ang Marcos, magkaaway. Aquino Marcos, nagkasundo. It because of one interests. Ngayon na naman, Marcos Duterte. Paano ko ang Duterte maghahiganti sa Marcos? Patay na naman. Kayo lang, Marcos, ang nagsimula ng kaguluhan sa Pilipinas. Puro Marcos. Marcos, laban personalan, Aquino. Marcos, personalan, laban Duterte. All other president, wala silang mga kwan. Wala silang kahidwaan kung hindi politika lang. Ito hindi politika, personalan ito, tarantado. Pinalibing nga yung ama mo. Kahit nagalit ang taong bayan, nagalit yung mga kakaliwa, ginawa niya para maipalibing ang ama mo. Ano ang ginanti mo? Napakawalang niya mo, Pangulong Marcos. Maraming salamat.